Pag-usapan nga natin itong juvenile criminal system natin. Rito sa ating linya si Attorney Tricia Claire Oco, Executive Director ng Juvenile Justice and Welfare Council. Sila yung nakatutok dyan sa mga kabataan nating nasasangkot sa Nandun sila krimen. mismo sa Tacloban ngayon. Oo. Okay, Attorney Oco, si Igan po ito, tsaka si Connie. Magandang umaga. Magandang umaga po. Magandang umaga. I'm so sorry, hindi ko po kayo naririnig. Ay, Attorney Oco, ayan. I'm so sorry. Medyo na Okay, ayusin natin yung ating linya ng komunikasyon. Oo. Ayan. At yun, kasama na rin sila sa gagawa ng mga investigasyon dito. Maaari bang mag-adjust ang batas o yung implementasyon? Ano bang nagiging pagkukulang dyan? Kahapon nakausap ko na rin siya sa Balitang Hali. Oo. May mga insights din siya talaga na sinasabi nga na depende pala yung rehabilitation no. Kumbaga, ito lahat para of course ino-offer sa mga kabataan na children in conflict partner. Pero yung hello, Okay. naku, ayan. putol-putol pa rin. Attorney Oco, magandang umaga po. Good morning po. Ayan. Malinaw na po? Hello. Yes, hello, Attorney Oco. Yes. Naku. Oo, mukhang napuputol pa rin. Pero may sinasabi siya doon, partner, na pag yun nga yung sinasabi, hindi makakatakas sa batas naman di Wala. ba? Gagawin ng lahat para ma-rehabilitate yung bata. Pero kung talagang yung intervention sa rehabilitation ay hindi naging successful, pagkadating niya ng 18 years old, ay ilalagay pa rin siya doon sa, kumbaga, korte ng mga matatanda at kulungan. No? Nakakulong siya all throughout. Ayan. Hello, Attorney Attorney Oco. Tricia? Hello. Ayan. Is this Connie and Igan? Opo, Yes good po. morning, Good ma'am. morning. Ayan, Better. malinaw na po. Oo. Attorney Oco, bago po nangyari itong pamamaril sa Tacloban, marami na rin po mga sangkot, no, na mga minor, no, dito sa iba't ibang krimen. Rape, pananaksa, pananakit, basta ganon. Kasi ang nasa isip yata nila, pag sinabing minor, lusot daw sa batas. Oo. That's a misinformation actually, Igan. Misinformation and disinformation. Kasi ang ano lang naman ang sinasabi ng batas, ibahin lang yung proseso sa kanila, which is dapat angkop sa kanilang edad. Pero hindi ibig sabihin lusot sila. Hindi po yun katanggap-tanggap na ganun yung mangyayari kasi may mga nasaktan dito at yung iba nawalan pa ng mahal sa buhay dahil dun sa nangyari. So dapat lang isundin nila yung proseso na pambata. Pero lahat yan dapat may accountability at dapat may hustisya ang biktima. Okay, so in the case po nitong sa Tacloban shooting, yung 15 years old, no, 15 anyos po, siya ho may criminal parang liability, 'di ba? Meron na. Oo, tama po 'yun. Pero yung 14 years old mananatili po sa Bahay Pag-asa ba? Ano ba? Oo, DSWD? tama 'yun. Oo, most likely pag seryoso kasi yung krimen, talagang ang bata iko-commit yan sa Bahay Pag-asa. So ang ibig sabihin niyan, kukunin siya sa magulang niya at ilalagay siya sa Bahay Pag-asa at wala siyang kukunin yung kalayaan niya. Dahil pag doon ka sa Bahay Pag-asa, hindi naman free yung bata doon na lumabas dahil naka-commit sila doon. So nandun siya for kung ito ay i-order ng korte dahil nakalagay yun sa batas, mandatory ang at least 1 year kung napakitang seryoso ang krimen. So nandoon siya ng at least, hindi at most po at least 1 year para mag-undergo nung tinatawag nating intensive intervention. So very structured po yung intervention na yon at ang isa sa goal natin doon ay ma-rehabilitate siya at magkaroon din siya ng remorse doon sa nangyari. At sana hindi na maulit yung ginawa niya. So, pero kunyari hindi siya pumasa sa assessment ng rehabilitation o remorse. Pagdating niya sa tamang edad, ano bang pinag-usapan natin? 18? Isasama na ba sila sa yung ordinaryong kulungan na kasama yung matatandang kriminal o may special facility pa rin sa kabataan? Depende sa edad. Kung ang pinag-uusapan natin dito ay yung above 15 at hindi siya na-rehabilitate, nilalagay talaga, magsiserve na siya ng penalty niya. Ang sabi ng batas, dapat iba yung kulungan niya. Hindi siya hinahalo sa mga yung hardened mga criminals. matatanda na hindi naman pero kasi dapat meron tayong mga dapat meron tayong institution o yung tinatawag nating agri-camp yung tawag sa kanya kung saan yung bata na nag-age out na to 18 hindi na rehabilitate nilalagay doon
Pero wala pa kasi tayong existing agri-camp. So ngayon ay nahahalo talaga sila sa Oo nga eh. ordinaryong kulungan. O, yun na nga Oo. eh. Pero Ma'am, dapat 18 years old na sila by that time. Okay. Yes. Yung sa 14, hindi kasi siya pwedeng kasuhan. So magtutuloy-tuloy lang yung rehabilitation niya. Ma'am, question lang sa Bahay Pag-asa, ito ho'y being run by LGUs Sila ho'y Yes nagpapatakbo, po. hindi ba? Yes po. Meron ba Oo. silang sinusundan na strict measure na pare-pareho po yung Protocols, na ginagawa? Oo. Meron po tayong standards Standard, dyan kung ano oo. yung standards, hindi lang sa kung ano yung itsura ng Bahay Pag-asa, kundi pati yung mga programa na nakalagay doon. At ang isang dyan, requirement dapat lahat ng Bahay Pag-asa meron yung tinatawag nating intensive program para sa sa mga nakakagawa ng mga napakaseryosong krimen. Pero naiikutan ho ba ninyo or is that part of your Yes mandate? po. Na makita Yes ho po. lahat ng LGU, of course may kama na tinutulugan yung mga bata, maayos Yes yung kanilang po. kondisyon? Parte po yan ng trabaho namin na minomonitor namin yung mga Bahay Pag-asa para nagko-comply sila sa standards at tama yung pag-implement nila nung batas. Okay. So, Attorney, nagmo-monitor po kami Yung- yan. We have 117 right now operating na Bahay Pag-asa. So, Okay. minomonitor po yan ng ating regional committees. balikan ko lang Attorney Oco, si 14 years old, no? Sabi niyo 1 year at least required siya dun sa Bahay least, Pag-asa. Oo. Ngayon, ng 1 year. Depende na kay judge kung Okay. gaano After kahaba. 1 year, pumasa naman nun. May remorse, pumasa siya sa rehabilitation. Oo. Ano na mangyayari sa kanya? Yung krimen na ginawa niya? Kung nakitang rehabilitated siya, pwede na siyang either ibalik sa magulang niya. Laya or siya? Laya na po siya. Oo, pero usually ang nakikita namin, minsan ang nangyayari, hindi na po sila nakakabalik sa community kasi naiintindihan naman natin yung community na mahirap nang maibalik doon yung bata. Pag ganon, Oh. maaaring mailagay sila sa ibang lugar. O yung iba na hindi na talaga nakakabalik, meron na po kaming experience na ganon. Hindi na sila nakabalik sa community, hindi na nakabalik sa magulang nila. Nung nag-18 sila, tinuruan na lang po sila ng independent living. Pero, Attorney Oco, kasi kunyari, eto, nakikinig ang publiko. Tatlo pinatay nito eh. Tatlo ang pinatay, yes po. marami sugatan. At marami pang nasaktan. So, marami pang di ba nasaktan. sa tatlong, kung planado to, the murder, tatlong patong na murder yun. So, after 1 year na magpakita siya ng remorse o laya siya? Rehabilitation po. Rehabilitation Oo nga, po so yung laya kailangang siya? mapakita. Hindi niya Pwede na haharapin po siyang... so hindi niya mahaharap yung kasong pagpatay? Wala na yun? Wala po kasing kaso ang 14 years old, Igan Hindi po Okay. sila pwedeng kasuhan sa ating batas. Wow. Dahil nga ang kinoconsider dyan is 15. yung edad. 15. So, below 15, yung debating ibaba na ito hanggang 10 years old nga pabor ba kayo doon? Dahil sa sitwasyon ngayon, andyan yung epekto ng social media, pabor ba kayo maibaba pa ng mas mababa sa 14? Ngayon kasi, ang tinitingnan natin ay yung talagang, ang pinofocus natin dito sa kaso na to na ay implementasyon ng batas. Yun namang sa discussion ng kung ibaba natin ng age, pwede naman natin yung pag-usapan at pagdebatihan at pakinggan yung bawat points of view. Yes. Ang nakikita ko lang dito is, kasi ang isa sa isa sa mga tinitingnan is paano ba natin ma-prevent? Yun naman ang goal nating lahat, 'di ba? Dahil lahat nalungkot dito. Paano ba natin i-prevent na hindi mangyari ito ulit? So pag ganon, wag lang natin tingnan yung minimum age, tingnan din natin yung ibang factors kung bakit ito nangyari. Kasi kung minimum age lang ang titingnan natin, baka hindi natin makuha yung solution. Dahil nga halimbawa sa US, 'di ba, may mga school shootings na nangyayari diyan. Actually mababa yung minimum age nila, yung sa Columbine, 10 years old lang yung minimum age doon pero nangyari pa rin 'yon. So dapat tingnan natin lahat. In fact, ngayon yung Columbine in-increase na nila yung minimum age nila to 13. So dapat titingnan talaga natin lahat at i-focus din natin yung rehabilitation para hindi siya mangyari ulit. Ma'am, tama ba Hindi yung... ho kaya pag may nakikinig ngayon na 13, 14, mag-idea na sila na saktan yung iba? Dahil sabi hindi nila... naman, Hindi misinformation po yun kung sasabihin natin na walang mangyayari sa kanila kung 13, 14 sila. Kasi malaking bagay po yun na kukunin ka sa pamilya mo at
tatanggalan ka ng kalayaan. Oo. At baka nga, hindi ko alam, pero parang masyado ngang mabilis yung 1 year kasi magdidepende yan sa assessment ng korte at kay Okay, judge kung okay. totoo bang rehabilitated yung bata. Oo. Oo, You mentioned itong Columbine. Ito yung 1999 high school Yes massacre po. no sa Oo. Amerika. Oo, yung, yes Yes. po. Oo, Pero na ito nagbaril rin, sila. Oo. yes, ito talagang na-surprise ako. Pareho ho sila ng suot ng t-shirt ng batang yon nitong Oo, 14 yun nga years eh. old. No? So parang meron Oo, bang, oo. Isang factor yun. isang bang factor din tinitignan yung mga example siguro no sa ibang bansa na mga Dapat. nakakalusot. Ano ho bang nakita Oo. natin dyan? Yung ang malaking bagay dito. Thank you for pointing that out kasi isa rin yan sa mga factors yung information na nakakalap, yung access nila to social media Mm-mm. kasi immature yung isip ng isang bata kahit nga matanda minsan nai-influence pa rin tayo kung ano yung nasa social media lalo na yung mga Yes, bata. totoo. So Oo. sana meron tayong sana matuloy yung regulation na gagawin para hindi lahat ng bata na-access nila lahat sa social media. Oo. Sa Australia yata may Oo, batas 16 16 ba? below. Yes Hindi- po, hindi- Igan. walang Meron access, sa oo. Australia. If I'm not mistaken, sa ibang Scandinavian Meron din. countries, ganun na rin yung ginawa. Kasi nakita nila yung Epekto. talaga, yung Pati effect. London Oo. ngayon. Dito sa Pilipinas wala pang ganon. Wala pa. Parang may panukalang batas tayo dyan pagkakaalam ko. So sana maano yun. Naringgan ko. Nakikita ko yun. ibang application nakalagay doon. Ipipindutin mo kung ikaw ay ganitong edad. Pero pwede mong Kung dayain bata o hindi. Pag pinindot mo na ikaw yung matanda, may access ka na eh. Kahit bata Pwede ka. mong dayain, di ba? Yung Facebook nga So nadadaya. ngayon, hanggat walang batas, nasa magulang po, no? Yung pagdisiplina ng paggamit ng social media. Mm-mm. Tama po kayo dyan, Igan. Oo, the law can only do so much, but it starts with the family. Oo. At least ngayon, kanina naharinggan ko si Senator Sherwin si Senate President Sherwin Gatchalian. Oo. Sinasabi niya na pinapanukala niya na rin, katulad sa ibang bansa, na magkaroon ng restrictions para sa social media kailangan na, use ng mga Yes. kabataan. Ito, may mga clarification lang. Si 14 years old sa Bahay Pag-asa. Mm-mm. Si 15 years oo. old, Kulungan na. kulungan na. Hindi naman po, habang kinakaso pa, Bahay Pag-asa pa rin. Tapos Okay. noon, pag na-guilty siya, ilalagay siya sa tinatawag nating RRCY para din yung Bahay Pag-asa. Masususpend po yung sentence niya. At titingnan kung talagang pwede siyang ma-rehabilitate. Kung ma-rehabilitate siya, madidismiss din po yung kaso. Pero kung hindi siya ma-rehabilitate, pagdating niya ng 18, maaari na siyang ilagay sa Pero Parang ma'am, kailangan yatang kulungan. amyendahan, ma'am, kasi masakit mapakinggan ng mga namatayan. oo nga, na Oo. makakalaya. Yung tanong ko lang, Nakakalungkot. opo. Sige po. Yung tanong ko lang, kasunod ho ng tanong ni Igan, pag napalaya, kasi sabi nyo nga 1 year, at least 1 year, di ba At partner? least 1 year. Pero pag napalaya po sila, paano kung halimbawa manipulative ang bata? Di ba? Oo. After 1 year, magbait-baitan lang tayo. Pero gumawa sila ng ibang krimen, papaano po yun? Hindi ba pwedeng Kaya po- retroactive din yung kumbaga masama doon sa kaso nila yung mga dating ginawa nila nung hindi pa sakop ng batas yung edad nila? Pwede yung i-consider ng court. Depende kasi sa ng korte eh. Depende sa kanyang Appreciation of the depende case. talaga sa appreciation niya nung kaso. Oo. Pero syempre iba yung kung halimbawa nag-commit siya ulit, iba naman yun. Pero ang sasabihin ko dito is important talaga na meron tayong masusing pag-monitor doon sa bata kahit na nakalabas na siya Oo. para siguradong hindi niya gawin ulit. Kasi yun naman ang goal talaga natin na wag na siyang maulit. Paano po Kasi in the ma'am, ang case? nakikita ko lang po rito, minsan yung mga minor de edad, ginagamit na sindikato sa pagnanakaw, Kasi ganyan. hindi sila nakukulong. Pero Oo. ito personal, pagpatay po ito. Hindi kaya kailangan na talaga Premeditated. amyendahan ng batas na kasi hindi ko makita kung anong katarungan ng mabibigay Opo, natin oo. sa mga naulila. Ang Ang problema, ito yung batas Yes, di ho opo. ba, Atty. Oco? Yan po, opo, yun yung sinasabi ko nga po, tama po yun na yun po yung process natin ngayon sa batas. Siyempre yan yung susundin natin ngayon, pero kung may mga discussion, dapat talaga nagdi-discuss din tayo para makita natin kung paano siya i-improve. Kung ito ba ay sa implementation o ito ba ay
ipalitan talaga natin. So, Okay. maganda po na dinidiscuss din natin siya. Yung pong panawagan ng mga namatayang magulang, isama yung mga magulang din sa kaso, no? Pati Oo. yung mga, syempre, may-ari ng baril. Pagka Opo, ganito po, oo. sila yung makakasuhan, paano magkakaroon ng reintegration kung sakasakali sa family kung sila din ay may kaso, yung nakakulong Oo. din yung magulang? Kung hindi na sila maibabalik doon sa community dahil wala na yung magulang nila, yun na yun yung sinasabi ko kanina na pwedeng hanapan sila ng ibang Lugar. magpo-foster sa kanila. Oo. Pero kung malaki na sila at 18 na, independent living na po yung tinuturo sa kanila. Pag nag-18 si 14, hindi na babalikan yung criminal liability niya. Hindi na po Hindi na. kasi wala po siyang criminal liability, Oo, Igan. kasi sa Yun yung tinatanong ko information nga eh, ng oo. police, Tony, si 14 pa ang Oo. pinakamaraming pinutok eh. Oo, parang Opo, isa lang yun sa opo, oo. 15, Yun di nga, ba? sa 15, parang isang beses lang. Tapos yung isa nagpalit pa ng magazine, di ba? Oo, kailangan ma-revisit Opo. talaga Oo. to. Talagang hindi ko Oo. binabalanse kong makita yung Oo. paghanap ng katarungan ng mga magulang na namatayan ng Opo, estudyante. Oo. Tsaka ito yung Para naturuan hirapan eh. ako maipaliwanag. Naturuan ito kasi yung tiyahin niya ay isang pulis, di ba? Sinasama siya sa siya sa firing range. So parang ito pa yung mas maraming talagang napatay, naputok, no, nabala. So dapat ano kaya ang nakikita ninyong Okay. pwedeng gawin? Attorney Oko, anong Oo. siguro sa Kongreso ang ating anuhin para maamyandahan ito? Yun po yung sinasabi ko kanina. Ngayon yung batas natin ay ito. So yun po ang actually nag-a-assist kami ngayon kung paano i-implement ng maayos. Kasi interested din po kami na magkaroon ng justice talaga yung Families. yung families. Pag sinasabi mo naman kasing juvenile justice, ang justice na ni-refer doon ay justice para sa victim. Ang 9344 procedural lang po talaga yung sinasabi niya na dapat sensitive lang tayo sa pagtrato sa mga bata na na hindi rin sila yung parang hindi mali yung pagtrato sa Hindi kriminal. hindi naman sa hindi kriminal kasi may krimen naman na nangyari. Oo. Pero parang yung rights ng lahat ng victim at saka ng perpetrator ay parehong nababantayan. So, Maingat, yun po. Oo, doon naman po sa pag-amyenda ng batas, willing po kami mag-cooperate sa mga discussions para marinig natin yung points of view, para makita Yes. natin kung paano i-improve yun dahil ang interest po talaga natin ay makuha yung hustisya. Okay. Alright. Attorney Salamat Oko, salamat po. po. Ingat po kayo. Maraming salamat, Igan and Connie. Salamat po, ma'am. Salamat.